Kamusta? Welcome sa Pod to the Cast. Ako nga pala si Harriet Carpins, mga podcasters ngayong araw. At ako naman si Levi Digia. Ako naman si Harvey Jose. Guys, ano nga uling pinag-uusapan natin? Sa pagkaalala ko ay tungkol siya sa atin bilang art students at mga problema ang mga problema ng contemporary sining. Sa ating pagkwentuhan kanina, sa pagkaalam ko kung ano-ano yun eh. Handa na ba kayo sa malupitang debriefing? Yeah. Ano, Levi? Kung nakikinig ko talaga about saan yung podcast natin? Harry, ano ka ba tungkol sa kinabukasan ng industriya ng animation sa Pilipinas, di ba nga? Napag-usapan natin yung mga paborito nating mga pinapanood nung bata pa tayo. Tapos, nakakapagtaka, bakit parang ang underrated ng anyo ng sining na ito, no? Nalala ko bakit yun nga. Maganda nga pag-usapan ito kasi tulad ng sabi ni Harvey, nakaka-relate tayo dito bilang animation students. Naisip kasi natin, parang hindi siya super appreciated kasi ang underrated niya. Sa industriya ng animation sa Philippines, di natin alam kung saan siya right now, pero ang underrated. Kaya nga mag-deep dive tayo sa topic na ito. Yung pag-unlad ng indie animation, yung mainstream animation ng Pilipinas at iba pa. Pero para sa akin, mahalaga itong pag-usapan kasi maganda natuturo natin ang kapwa at estudyante natin kung ano ba talaga yung impormasyon nito sa pag-unlad ng mga sining. De bale, yung maturuan lang natin o makwento yung mga posibleng oportunidad ng ating kapwa artista. So ano nga ba yung animation? Nagtanong yung animation student. Girl, ang animation ay isang sining ng paglikha na may ilusyon ng paggalaw sa pamamagitan ng mabilisang pagpapalit ng mga larawan o frame. So isa itong mahalagang bahagi ng industriya ng libangan, lalo na sa pelikula, television at digital na media. At matagal na itong naging bahagi ng kasaysayan ng sining. Mula pa noong sinaunang panahon, may mga likhang sining na ginawa ng mga tao at nagpapakita ng mga pahiwatig ng konsepto ng animasyon. Tulad ng mga guhit sa kuweba na nagpapakita ng sunod-sunod ng galaw ng mga hayop. Pero syempre, ang tunay na simula ng animasyon na kilala natin ngayon ay nagsisimula noong ika-19 na siglo. Oo, na rin yung Penakistokop at yung Zoetrope, yung umiikot na disc na yung mga guhit. Pero noong 1906, ang pelikula ni J. Stuart Blackton na nangangarang Humorous Faces of the Funny Faces ay madalas tinuturing bilang pinakalumang, kilalang, hand-drawn animation sa kanariwang pelikula. At syempre, sino ba ang hindi makakakilala kay Mickey Mouse? Ang Steamboat Willie noong 1928 ang nagpasikat ng synchronized sound sa animation. Sunod-sunod na ang pag-unlad hanggang sa dumating na ang kauna-unahang full-length animated film na ang Snow White and the Seven Dwarfs ng Disney noong 1937. Pero hindi lang naman ang mga bansang panlaranin ang nagbigay ng contribution sa animation. Dito sa Asia, nabilis na sumikat ang anime na mula sa Japan. Lalo na noong 1980s hanggang ngayon. Ang Astro Boy noong 1963 at ang isang pinakaunang anime sa TV. At ngayon, meron ng tulad ng Naruto or One Piece or Demon Slayer. At syempre, kung mapag-usapan natin yung animation, dapat kilalanin natin yung epekto ng animation sa Philippine industry at sa mga lokal na talento. Alam mo, maraming Pilipino na mahusay sa animation. Ang daming Pinoy animators doon. Sa mga nagatrabaho sa malalaking studio, sa Disney, sa DreamWorks, sa Pixar. Oo, kasi kinikilala ang Pilipinas bilang isang outsourcing hub pagdating sa animation. So maraming studio sa ibang bansa ang kumukuha ng talentadong Pilipino para sa production work. Pero sa totoo lang, bihira tayo makakita ng Pilipinong animated content na talagang gawang atin at para sa atin. Totoo yan. Dito sa Pinas, may ilang proyekto na sinubukan ipakita ang sariling kwento natin sa animasyon. Halimbawa, ang RPG Metanoia noong 2010 na ang kauna-unang full-length 3D film natin at ang 13
na sumikat sa Netflix na ang ginamit ng animation para ipakita ang kultura ng mga Pinoy sa isang dark fantasy na tagpuan. Kung ikukumpara natin yung animation na pelikula at musika, masasabi ba natin na ganoon kalaki ang epekto ng animation sa kulturang Pilipino? Oo, kasi mas sikat pa rin ang live-action films at teleserye sa mainstream media ng Philippines. Pero unti-unting nagbabago yan. Dahil sa pag-usbong ng mga digital na plataforma tulad ng YouTube, Netflix at social media, mas madali nang makilala ang gawa ng mga independent Filipino animators. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang contribution ng animation sa edukasyon at advertising. Marami ng local na brand at educational content creators ang gumagamit ng animation para sa kanilang marketing at learning materials. Kaya kahit di pa ito gano'ng kalaki, no? Ang daming mga Filipino sa entertainment talaga na mga talent nila na daunti na lang kailangan nila masabihin. Pero syempre, kahit na marami tayong hinaharap sa industriya natin, ay hindi may tatanggi ang talento ng mga Filipino sa sining at ang kanilang mga potensyal para makilala ng malawakan. Kayo ba? Ano bang mga napapansin yung pag-unlad ng industriya sa panahon natin? Ako, pansin ko marami ng mga independent filmmakers o animators ang nakakarating sa ibang bansa para bigyan parangal ang mga gawa nila. Tulad ni Crister Santos, isang senior sa CIT na gumawa ng Ili Ili. Ay oo, nabalitaan ko yan. Nakaka-proud nga alma mater natin. Alam mo, pag iniisip ko yun, parang yung mga pangarap natin, makakamit din yan. Kaso nga lang, kulang din talaga tayo sa suporta. Tama kayo dyan. Dahil nga, unti-unti nang nakikilala ang mga Filipino, napapansin na sila pati na rin sa iba't ibang film festivals. Pero sa tingin ko ay mas mailalago pa natin ang mga sining. Kayo ba, bilang artista, may mga hangarin ba kayo ukol dito? Oo, marami! Tulad ng mga malawak na suporta para sa mga lokal na pelikula at sining. Maraming talentadong Pilipino pero madalas kulang sa pondo o oportunidad para maipakita ang kanilang galing. Sana mas bigyan pansin ito. Hindi lang sa loob ng bansa kundi pa rin sa international na scene. Kung mas susuportahan natin ang sarili natin, mas lalago ang industriya at mas maraming kwentong Pilipino ang mararating natin sa mundo. Dahil nabanggit mo gobyerno, totoo naman na mahalaga talagang papel ng pamahalaan sa atin. Mga institusyon na pang-edukasyon, ng pribadong sektor na magpapalakas sa industriya ng animation. Sa pamamagitan ng sapat na suporta, pagkasanay, at oportunidad, maaaring may taas ang kalidad ng mga animator at mapalawak ang kakayahan para pwede sila sa pandaigdigang mundo. Oh, pero kung lahat ng yan ay meron tayo, ngunit walang mga kabataang gustong piliin ng sining, ay para na rin siyang walang silbi, hindi ba? May punto ka dyan. Karamihan kasi sa atin, dulot ng kahirapan ng buhay, ay mas pinipili ng maging practical. Pinili nila ang kurso at trabaho sa tingin nila ay mas makakatulong sa kanilang umahon sa kahirapan. Gets ko naman sila. Pero mahalaga talagang ang paghihikayat sa mga kabataang Pilipino. Natuklasin ang animation bilang isang profesyon. Kaya ba, paano ang paghihikayat ang gagawin natin na para pwedeng piliin nila na okay lang na hindi masyadong practical minsan, na piliin nila ang sining? Para sa akin, mas mabuti ata if may mga workshop, especially sa schools, di ba? May mga training naman, gano'n. Tapos, like mga local networks, mas ini-encourage nila mga bata gumawa ng mga sining na para sa mga estudyante, mas lawak lalo ang tingin nila sa sining. Siyempre, importante talaga to. Kasi para sa akin, posible talaga na mahikayat natin sila kasi maraming talento talaga na nawawala dahil sa pag-iisip ng mga practical na bagay. Pero may mga hamon sa industriya ng animation na di nakakatulong sa maglawak ng impluwensya nito. Oo, kahit marami tayong mga talentong animator, hindi madali buhay nila. Isa sa pinakamalaking problema ay ang limitadong pondo at ang suporta mula sa gobyerno. true, hindi katulad ng ibang bansa na may malalaking grants para sa creative industries. Dito sa atin, kulang pa rin ang suporta, kaya maraming lokal na animation studio ang nahihirapan makipagsabayan sa mga international na kumpanya. At dahil dyan,
Maraming aspiring na animators ang hindi nabibigyan ng sapat na edukasyon sa animasyon. Sa ibang bansa, may mga specialized school pa para sa animation eh. Pero dito sa Pilipinas, kaunti lang. Tulad ng CIT. May mga comprehensive na animation course naman tayo dito. Kaso nga lang, di siya masyadong kilala. Kaya kadalasan, self-taught or umaasa sila sa online tutorials ang mga bagong animator. Hirap din yan kasi hindi lahat may access sa maganda na learning resources, lalo na kung wala sila na sariling computer o software o internet na makakatulong sa kanilang pag-practice. Dagdag pa dyan, kahit makapasok sila sa industriya, marami pa rin makakaranas ng mababa na sahod. Tama. May ilang animators na kapag mabagal kang gumawa, maliit lang kita mo. Kaya maraming Filipino ay nagtatrabaho talaga sa abroad para makanibit yung dream nila maging animator. O mag-freelance sila sa mga foreign talaga na countries. Oo, kasi mas mataas ang kita sa ibang bansa. Pero ang downside niyan, nauubusan tayo ng mga local animators na makakatulong sanang iangat ang sarili nating industriya ng animation. Hindi rin madali ang kompetisyon sa pandaigdigang merkado. Maraming bigating animation studios sa ibang bansa, lalo na sa US, Japan, at South Korea. Para sa mga lokal na studio natin, mahirap maghanap ng funding para mailabas ang gawa nila sa international na plataforma. At dyan nagtatapos ang ating talakayan. Sana may napulot tayong, mahalagang impormasyon at inspirasyon sa ating usapan. May napakalaking potential ng industriya ng animation sa ating bansa. Ngunit para ito'y tuluyang umunlad, kailangan natin itong suportahan. Kung ikaw ay isang artist o may hilig sa animation, huwag kang matakot na ipakita ang iyong talento. Patuloy tayong matuto, magtulungan at lumikha ng mga dekalidad na animasyon na magpapakilala sa talento ng mga Filipino sa buong mundo. Guys, ano ang natutunan natin ngayon sa pagtatalakay natin? Ano ang nakuha natin aral? Para sa akin, ang natutunan ko is, ang hirap talaga maging artist sa Philippines, no? Kasi the lack of support, hindi lang sa government, sa pamilya minsan, hindi po sila super supportive. Kaya maging thankful tayo sa mga small na mga tao na gusto talagang supportahan yung scene ng Philippines. Kayo ba? Para sa akin, tingin ko may mga kabataan na hindi pinursigi ang sining dahil sa kulang na encouragement, di man lang sa magulang, sa barangay nila, or Like sa community? oo, sa media, parang kulang talaga ang animation na media sa Pilipinas ngayon. Ikaw ba, Levi? Nung sumama ka ulit sa art course na to, anong inisip mo? Na parang, sige, ito na pipiliin ko. Sa totoo lang, yung at first, parang yung magulang ko, hindi sila parang supportive sa akin. Kasi sabi nila pag arts daw, walang mararating. Walang pera, Oo, ganun. tapos mahal pa, yung mga materials, yung mga ginagamit sa college. Tapos, ayun, parang hindi sila masyado supportive sa akin kasi baka sa future daw, hindi na ako makakatrabaho, hindi na ako sa bahay, wala na. So yung parang skills ko, parang magagamit ko. Ganun. Pero, sana alam din nila na maraming growing na sa mga art na kurso talaga. Kumukulang kasi ang daming kailangan ng arts talaga. Nakakalimutan ng tao na hindi lang dapat practical na kurso ang mapiliin. Yung mga magagandang nakikita natin dahil sa sining yan. Ikaw ba? Sabi ng magulang naman, wala man lang pera dyan. Pero dahil sa sining, mas napapaganda ang buhay ng tao. Di lang puro practical, pero pag dahil sa sining, mas nagiging na-influence ang emotions natin, naging creative, at mas napapasaya ang buhay natin. Grabe sa usapan natin na to, parang nag-deep dive nga tayo sa parang yung kung ano yung gumagawa sa isang naggagawa ng sining. Grabe, nakakaano din, no? Malungkot siya, pero in the same time, yung passion natin ang bumubuhay sa sining talaga.
At syempre, gusto na rin naming marinig ang iyong opinion. Ano ang tingin niyo sa pinakamalaking hamon ng hinaharap ng mga Pilipinong animator ngayon? Ano rin ang nakikita niyong solusyon para mas lumakas pa ang ating animation industry? Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na episode. Ako nga pala, si Harriet Carpio. At ako naman si Heart Levy Digia. At ako naman si Harvey Jose. Kita-kits ulit sa susunod na episode ng Pod to the Cast! Woo!